Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni MG Kiambao Reyes. Tungkol ito sa pahayag ni Auntie Claire in response sa pahayag ni VP Sara. Ngayon, ang retired Supreme Court Justice Noel Tiham nag-respond dito sa naib o pahayag ni Auntie Claire na parang 8-8. Sabihin na lang natin 8-8. Okay. Auntie Claire, below is the reaction of Supreme Court Justice Noel Tiham, retired, on your response to BP Inday Sara. Unahin ko muna yung pahayag ni BP Inday Sara tungkol ito sa pagpili ni PBBM kay Speaker Martin Romualdez na Speaker of the House. Sabi ni BP Sara, I have repeatedly questioned the judgment of President Ferdinand Marcos Jr. in choosing Martin Romualdez as a Speaker of the House of Representatives, especially after the Delaware Court ruling was issued. Okay? So, yun ang pahayag ni BP Sara kahapon. So, siguro itong pag-question niya nung hindi pa siya nag-resign. Bakit kasi si Romualdez ang inyong pinili? Ito naman ang sagot ni Auntie Claire. Bakit pinili ni President Marcos si Martin Romualdez bilang Speaker of the House? Huwag niya pong kakalimutan na may separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaring responsibilidad si President Marcos sa pagpili noon. Nagmamalinis, Walang pakialam ang Pangulo sa pagpili sa Speaker. Dahil may separation of powers, huwag niyong sisihin ang Pangulo. Parang malinis ba? Ito naman ang sagot ng retired Supreme Court Justice. Grabing pagkasupalpal. Napahiya si Auntie Claire. Sabi ng retired Supreme Court Justice, naive answer. Naive, which borders to a mental lie. Nagsisinungaling. To evade the fact that the election of a speaker runs along party lines. Ignorant of the political reality that the president and the speaker are allied with the same political party. The president has always a say in the election of the speaker as a result of the party caucus. Even when the speaker is replaced, the president is always consulted by the majority party. Theoretically, the president does not participate in the election, but in practice, he is always consulted unless the president belongs to the minority party or the opposition. This is true in the United States of America as well as in other countries. The president and the speaker are not complete strangers. They are first cousins unless the palace spokesperson was unaware of this. Besides, effective policy implementation requires cooperation between Congress and the Executive Department. Sakit naman, aray nako. So, basa tayo sa mga comments, Yan ang tatak, Auntie Claire. Kaisip Marlon, the separation is academic. In reality, the separation is not totally true. Ugnayan Grupo, Auntie Claire, tulog ka na lang. Kung pwede, garage na. Melanie Golfer,
Claire, wala ka nang ginawa kundi saluin lahat ang binabato binabato bongbong. For once, ibalita man taong bayan kung ano ang status, ano ang achievements ng administrasyon. Yon bang inosente ka sa tunay na kalakaran pagpili kung sinong appoint ng speaker? Candy Sue, kung gaano kayos buhok nito si Auntie, siya naman kawing-kawing ang utak. Lawyer ka for God's sake, pero dahil sa dakilang tanji tahol ka, binabasura mo ang pagiging abogado mo. Sa bagay, mas matimbang na naman ang pera kaysa utak. Maje Escalora, ay bumanat na naman si Auntie Claire. Naomi Andales, sure ni attorney na si Auntie Claire? Kuya Juan manta ni ane, uy, okay. So, tama ang desisyon ni BP Sara na i-question ang pagpili kay Romualdez. Example, kung hindi si Romualdez ang speaker, ano sa tingin nyo? Nagkaroon ba tayo ng problema dyan ngayon sa mga budget insertion? I don't think so. Ngayon lang itong nangyari. First time in history, nagkaroon tayo ng worst budget, lalo na itong 2025. Kaya lang, noong 2023, 2024, meron na. Hindi lang masyadong napansin. Ito, pumutok na lang ito dahil, una, last year, ang pagmamayabang ng Pangulo sa kanyang mga flood control projects, 5,500. Diyan nagsimula eh. Napak-check ng Katrina, and then, yun na, sunod-sunod na bagyo. Hanggang, ito na, nagresulta na ng grabe. Tapos, anong pangako ng Pangulo? Hindi na daw mauulit. How sure na hindi na ulit? Nagbuo siya ng independent commission, kunuhay. Tapos, ang hearing, ayaw naman i-live stream. Sekreto lang. Anong klaseng independent commission ko na ayaw ipakita sa taong bayan? Paano nila ito, inimbitahan na, isobwe na daw nila si Romualdez at Saldico. Hindi naman natin mapapanood. Paano yan? Diba? Parang niloloko lang nila ang taong bayan. So, salamat po, Retired Justice Noel Tiham, sa inyong pahayag. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo og yero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya sa tagaan na mo yero nga mga tunnel bag lang. May ang kuan niya yang balay. Ang ilang atop nga mga silupin lang ug mga trapal ug mga tunnel bag. So mo na gid ni ang ilang kahimtang tagaan na mo og yero. Ibutangan lang gani og mga kahoy ba ang inyong balay tungod sa ilang kahimtang ang ani lang, so tagaan na mo sila giro para nga makatop sila. Karon niya pila na gyud ka tuig nga nagantos mo nga ani lang mga silupin lang gyud nga ang inyong atop. Tulo na ka tuig. So wala gyud mo sukadya nga nakagbalay gyud og giro. Wala gyud. So silupin ra gyud. So asa man sa dinhi niya gikuha nga silupin lang nga inyong gi atop? Sa talakag niya mong gikuha. Di sa dulan. Inyong gipampunit. So inyong gi himudan nga atop. So asa man karon niya imong asawa? Sa Rayon. Merayon, so ikaw lang sa dere. Pila na kabuok imong anak ya? Isa pa kabuok. So pila na daya imong edad? 27. 27 ka na. So mana ni ang ilang balay ni Kuya. Salamat sa Ginoo nga ni grasyan kog panalangin nga matagaan kog sin. Di na gid ko maulanan. Oo. Kabalay na gid kog sin.
Oo. Kalisod wala na gyud kapalit na mong sin. So, Salamat kayo sa pag hatag og sin sa ako. Gigrasyan di ko dili na madugay. salamat kayo.